Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Patuloy na bumababa sila sa hagdanan nang hindi iniintindi ang anumang nangyayari sa paligid niya. Abala siya sa pagsisikap na makalakad ng maayos sa napakataas na takong na ipinilit isuot sa kanya ni Tina, takong na anumang oras ay maaaring magpabagsak sa kanya at magdulot ng kahihiyan. Samantala, tila nalulunod si Kelly sa sariling pag-iisip, tinatanong ang sarili kung ano ang nakita niya sa babaeng tila wala sa ayos para maramdaman niya ang ganitong pang-akit. Minsan siyang tumingin kaila-ila at hindi maiwasang mapansin nila kung gaano kahusay ang pagkakasuot ni Kelly sa Amerikana na siya mismo ang nagdisenyo. Bagaman itinuturing niyang walang galang si Kelly, hindi niya maikakaila sa isipan na isa itong napakakisig na lalaki, bagay na hinding-hindi niya aaminin sa harap nito. Para sa kanya, ang kagwapuhan na lamang ni Kelly ang pinakamagandang katangian nito, sapagkat bukod doon, isa itong arogante, nakakainis, at lubhang nakakapagod na lalaki na waring-walang pakiramdam. Napangiti siya sa sarili nang muling iklasipika ito ayon sa nararapat. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi rin niya maiwasang mapansin na sa likod ng nakakainis na ugali ni Kelly, mayroon din itong mga pagkakataon na kaya nitong maging mabait, bagamat napakadalang mangyari. Napangiti siya ng lihim habang napagtatantong suot nito ang Amerikana na ginawa niya. Ilang araw na ang nakalilipas, mariing tumanggi si Kelly na isuot iyon, sinasabing hindi siya isang tanyag na designer, kundi isang baguhan lamang, at bilang isang bilyonaryo, hindi raw siya dapat nakikitang suot ang damit ng isang amateur. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam nila kung bakit siya lubhang nasaktan nang sinadya nito ang pagtangging iyon. Hindi naman siya ang tipo ng babaeng nagpapadala sa sinasabi ng iba at hindi siya madaling maapektuhan. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon na dama niya ang sakit at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi maiwasan ni Kelly na titigan ang babaeng nasa harap niya. Hindi na niya kayang itanggi na may pisikal siyang paghanga kaila-ila, subalit may tila mahina ngunit paulit-ulit na paalala sa kaibuturan ng puso niya na nagsasabing baka higit pa iyon sa pisikal na atraksyon. Pinili niyang ibaon ng malalim ang damdaming iyon, tila gamit ang pala, upang hindi na muling sumibol. Para sa kanya, isang panganib ang pagkakaroon ng ganitong damdamin para sa sinumang babae. At dahil sa kasunduan nila, kailangan niyang ayusin ang sarili at pigilan ang anumang kahinaan. Hindi pa siya handang malugmok sa bitag ng isang babaeng maaari ring manloko sa kanya sa huli dahil sa pagnanais sa pera. Pare-pareho lang sila. Pilit niyang ipinaalala sa sarili, gaano man kakontra ang sinasabi ng puso niya. Kailangan niyang maging matatag upang mapigilan ang sarili sa paggawa ng anumang bagay na pagsisisihan niya sa paglaon, tulad ng posibilidad na mahulog sa ni hindi niya mabanggit ang salitang iyon. Para sa kanya, isa iyong banyagang konsepto na hindi na muling dapat maramdaman. Hindi na siya kailanman uulit ng parehong pagkakamali. Hindi pumanig ang kapalaran kay Kelly ngayong gabi, sapagkat ang babaeng tinatawag niyang si Raulo ay napakaganda ngayong tingnan. At kailangan niyang pigilan ang anumang paglabas ng kanyang lubhang mapang-angking ugali kung nais niyang malampasan ang gabing ito nang walang nasasaktan. Magpupursigi siyang itago ang pagiging posesor niya upang walang makapansin, lalo na iyong si Tony na hindi siya tatantanan kapag nalaman ang nararamdaman niya. Napakalala nito na isip ni Kelly. Kailangan ko ng maligo ng malamig, naisip ko habang nakakunot noo. Itong kakaibang babae, palagi na lang akong ginagawang alanganin. Iyan lang ba ang nararamdaman mo? O baka higit pa? Bulong ng isipan ko na tila may biro pang kumpas. Hindi ko iyon pinansin. Kailangan kumalma, paulit-ulit kong sinabi sa sarili habang nakikita ko siyang papalapit. Hindi mo dapat ipakitang may kahinaan ka. Pero lalaki ka. Hindi ako. Mariin kong itinanggi sa sarili. Habang lalo siyang lumalapit, hindi ko na maipagkakaila ang katotohanang napakaganda niya. Hetong babaeng dahilan kung bakit napakatagal kong naghintay, sabi ko na may mapang-uyam na ngiti, pilit na iniiwas ang sarili sa patuloy na pagtitig sa kanya. Napakunot ang noo niya sa komento ko, at sa hindi ko maintindihan, nahanap ko iyong kaakit-akit. Kaakit-akit? Aba, tiyak na may problema ka, puna ng sarili kong isip. Pwede ba, tigilan mo nga ang pagreklamo.
Hindi mo ba alam na matagal ang proseso para maging ganito kaganda? Tugon niya sabay pa kunwari pangumiti, saka pumihit para ipakita ang hubog ng katawan niya. Hindi ko man gusto, kusang bumaling ang mga mata ko sa kanyang balakang. Medyo manyak ka rin pala, sigaw ng konsensya ko. At sino namang nagsabing maganda ka? Sabi ko na may nang aasar ng ngiti at nakita kong naglaho ang smirk niya habang napakunot ang noo. Ako ang nagsabi, sigaw ng aking isipan. Pwede bang tumahimik ka? Kel, maaari mo bang tigilan ang pang-aasar sa anak ko? Wika ng mama ko habang nakangiti kay Layla. Iha, wag mo siyang pansinin. Maganda ka. Huwag mong hayaang may magsabi ng kabaligtaran, dagdag niya na may malumanay at mapagmahal ng ngiti. Ako naman ang napakunot noo. Salamat po, mama, tugon nila ng may matamis ng ngiti. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at inilabas pa ang dila sa paraang pambata, kasabay ng tingin na para bang pinapakita sa akin na binaril ako ng mama ko gamit ang isang imahinaryong baril, higit nitong pinatindi ang pagkakunot ng noo ko. Salamat sa'yo, Layla, dahil muli mong napasaya ang anak ko. Matagal siyang nalugmok matapos si Sophie. Akala ko hindi na siya muling ingiti, pero tuwing kasama kanya, nakikita ko ang saya sa kanya. Maraming salamat, iha, sa pagbabalik ng sigla ng anak ko. Sobrang nag-alala ako na baka hindi na siya muling maging masaya matapos ang ginawa ng babaeng iyon sa kanya. Patawad sa aking mabigat na salita, taos pusong sabi ng mama ko kay Layla, pilit pinipigilan ang pag-iyak bago kami yakapin pareho at umakyat sa hagdan. Binanggit pa niyang kukunin niya ang papa ko at magkikita raw kami sa party. Napakunot ang noo ko habang pinagmamasdan si mama na paakyat na. Si Sophie ay nananatiling maselang paksa para sa akin. Isang pangalang sana hindi na muling marinig, lalo na sa harap ni Layla. Ayokong malaman niya ang tungkol doon, ayokong magtanong siya, ayokong hukayin ng kahit sino ang bahaging iyon ng buhay ko. Isang madilim na sugat na gusto ko nang manatiling nakabaon habang panahon. Aalis na tayo. Malalate na tayo, sabi ko nang may iritasyon. Sa simpleng pagbanggit pa lang ng pangalang iyon, parang nabasag ang gabi ko. Lumabas ako ng mansyon at sila na may mabilis na sumusunod sa bilis ng hakbang ko. Naroon na ang driver, nakabukas ang pinto para sa amin. Sumakay kami at agad na bumiyahe papunta sa party. Maya-maya inarating na namin ang venue. Napansin kong tahimik si Kelly, halatang masama ang loob simula nang mabanggit ng mama niya ang pangalang Sophie. Iba ang kilos niya, parang may dinaramdam na hindi niya masabi. Sino kaya si Sophie sa buhay niya para ganoon na lamang ang maging epekto sa kanya ng simpleng pagbanggit sa pangalan nito? Para talaga siyang nasaktan tulad ng isang iniwang mangingibig. Pero seryoso, may puso ba ang lalaking iyon para mabasag? Malamang ex-girlfriend niya o baka? Bababa ka ba o upo ka na lang dyan buong gabi na parang walang naririnig? Napatalan ako sa gulat nang marinig ang malamig at matalim na boses ni Kelly. Ang bastos! Ano na naman bang problema niya? Wala namang dahilan para sabihan ako ng ganoon. Sinamaan ko siya ng tingin. Kanina pa siya akong umasta na parang may masamang dinadala. Hindi naman bago na may pagkasiraulo siya, pero ngayong gabi ay mas kakaiba siya, mas mainitin ang ulo, mas nakakairita. Para siyang babae na may buwan ng dalaw. Talaga bang ganyan siya kasama na mas pipiliin mo pang tumalon palabas ng kotse? Tanong ng aking subconscious. Oo, sobra. Sige, tumalon ka. Pero iwan mo akong hindi kasama. Sandali, ako ba ang kausap ko? Siya ay ako, at ako ay siya. Ano ba itong pinagsasabi ko? Nakakainis ang subconscious kong ito, laging kampi kay Kelly. Traitor. Bumaba na ako ng sasakyan at tumuloy sa gusali, hindi man lang siya binigyan ng tingin. Pagkapasok ko, agad nakalimutan ang pagkainis ko dahil namangha ako sa ganda ng dekorasyon sa mga dingding. Tuluyan akong nawala sa sarili, naglalakad na parang lantang gulay habang iniisa-isa ng mata ko ang bawat detalye. Seryoso? Gulay? Iyon lang naisip mo. Ano na ang nangyari sa naglalakad na tulad ng isang kagalang-galang na babae? Layla, dapat hinihintay mo ako. Tandaan mong kailangan nating magkunwaring magkasintahan, narinig kong sabi ni Kelly mula sa likuran, sinusubukang humabol sa akin. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lang ako. Hanggang sa bigla akong hinila pabalik ng isang malakas na braso. Pagharap ko, naroon si Kelly, nakasimangot na naman. Walang bago. Para bang ipinanganak siyang hindi marunong umiti.
Sigurado akong lumabas siya sa sinapupunan na may nakakunot na noo. Narinig ko ang sarili kong bulong, masama ang tono, bitawan mo nga ako. Pwede mo ba akong bitawan? Sobra ka nang humihigpit at hindi ako laruan na pwede mong utusan kung kailan mo gusto. Ikaw talaga, sabi ko, ramdam ang galit sa bawat salita ko. Bigla namang dumilim ang mga mata niya sa narinig. Para na siyang nag-anyong galit na oso na handang lamunin ako. Ang gwapo niya kapag galit? Kadiri, ano bang problema mo, babae? Nasasaktan ako. Bitawan mo ako, ngayon din, sigaw ko, ang huling salita ay halos pumutok sa pagitan ng nagngangalit kong ngipin. Para naman siyang natauhan mula sa bangungot dahil agad niya akong binitiwan. Salamat sa Diyos. Ano bang problema mo? Halos kitang patayin sa higpit mo, reklamo ko nang may kaunting pagdrama habang nakatitig sa kanya. Umismig lang siya bago sumagot. Mabubuhay ka. Tigilan mo yung pag-aangal. Halos hindi nga kita hinawakan, iritado niyang sabi. Napairap ako ng malala bago niya biglang hawakan, o mas tamang sabihing dakmain, ang kamay ko at hilahin papasok sa venue ng party. Galit na galit ako. Wala. Nagsisigaw sa akin. Humihila-hila sa akin. At hindi nare-respeto ako. Sa iisang gabi, hindi niya alam kung ano nang pinasok niya. Ang masasabi ko lang, ang ganting lasing ay napakatamis. At ngayong gabi, makakakuha ako ng hustisya. Hindi ko pa rin matanggap na nawalan ako ng kontrol sa emosyon ko dahil lang sa babaeng iyon at nasigawan ko pa sila ila. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang banggitin ni Mama ang pangalan ng babaeng iyon at sirain ang araw ko. Nakakainis isipin na kahit ngayon, sa paglipas ng mga taon, kaya pa rin niyang guluhin ang isip ko sa simpleng pagbanggit sa pangalan niya. Alam kong lumampas na ako sa hangganan sa pakikipag-usap ko kay Ila, pero nanatili akong nakasimango. Hindi ko kayang mag-sorry. Hindi ako ganun. At isa pa, babae rin siya. At lahat sila ay pare-pareho. Hindi ako pwedeng maging mahina ulit. Hindi na. Huwag mo akong ipahiya at tandaan mong kailangan nating magkunwaring magkarelasyon. Marahas kong bulong sa kanya habang papalapit kami sa ballroom kung saan gaganapin ang engagement party namin. Inihanda ko na ang sarili ko para sa mga pamoso niyang sarkastikong komento. Ngunit nagulat ako, hindi ko inaasahan ang sumunod niyang sinabi. Naku, may balak siya ngayong gabi. At mukhang malaki ang problema ko. Hindi pa ako naging ganito kagalit sa buong buhay ko, maliban na lang noong panahong kinain ni Tina ang kawawa kong goldfish. Ayokong maalala kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Naway matahimik ang kaluluwa ni Mr. Swiftly. Napabuntong hininga ako sa aking alaala. Habang iniisip ko kung paano ko papatayin si Kelly at itatago ang katawan niya sa isang spaceship ng mga alien para hindi ko na kailangang asikasuhin ang hangal na iyon habang buhay, napangiti ako. Kahit ang multo niya, baka hindi ako guluhin, yung mga alien na ang bahala. At doon, sa wakas, magiging malaya ako. Sana, balang araw, magkatotoo ang kahangahangang pangarap na iyon. Huminga ako ng malalim, ipinagpapatuloy ang masamang plano sa utak ko. Spaceship ng alien? Seryoso? Ilang taon ka na ba, 5? Nasa kindergarten? Hindi ko pinansin ang subconscious ko at mumiti kay Kelly ng matamis. Oo, aking alien bunny, sabi ko sabay pisil ng madiin sa pisngi niya, nakatagong pilyang ngiti sa labi ko. Huwag mo akong tatawagin ang ganyan kailanman, sigaw niya halos, kaya mas lalo akong nangiwi sa tuwa nang marinig ko ang mumbling niya sa sarili. At akala ko yung isa ng tawag ang masama. Magbubukas na sana ulit ng bibig si Alien Bunny para sigawan ako, nang biglang may maliwanag na ilaw na sumulpot at mailumabas na mga alien. Hinila nila siya patungo sa isang higanting spaceship, kasama ang aking Alien Bunny, habang sumisigaw siya, o mas tamang sabihing inuutusan akong iligtas siya. Tinitigan ko lang siya at mumiti. Siguradong ipagmamalaki ako ni Mr. Swiftly. Sa wakas, may nagawa akong tunay na kasamaan. Wow! Ang lawak ng imahinasyon mo. Oh, salamat. Para sa isang bata. Pumikit ako ng mariin. Ano ba yan, taksil ka? Akala ko kakampi ka sa akin. Isang malaking buntong hininga para sa aking nakakainis na subconscious. Sana nga iyon talaga ang nangyari. Sayang, hindi tumutupad ang mga ganon ng klaseng kahilingan. May narinig kaming papalapit. At mga binibinit Ginoo, narito na ang aking prinsipe. Pakipalakpakan po natin.
Sana alam ninyong sarkastiko ako. Agad na inilagay ni Elian Bonnie ang braso niya sa baywang ko para magmukhang hindi niya ako muntik ng patayin kanina. Sigurado akong may nakatago siyang kutsilyo sa bulsa. Nakakatawa kung paano kayang magbagong anyo ng isang demonyo at magmukhang anghel sa loob lang ng ilang segundo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makarecover. Sana kayo rin ay patuloy pang pumapalakpak. Napansin niyo na siguro ang bago kong tawag sa kanya, pero mas gusto ko ang Elian Bonnie. Mas bagay sa personalidad niya. Elian, gets niyo? Kasi parang may 2 o 3 siyang pagkatao. Nakakatawa, di ba? Talaga bang nagbibiro ka ngayon? Hindi ko alam na mayroon kang kahit anong butong nakakatawa sa katawan mo. Iniisip ko lang, aba, bastos ha. Nandito rin kayo. Ano't natagalan kayo, Layla? Narinig kong sabi ni Vivian na papalapit sa amin habang nakangiti ng mas malawak pa kaysa noong huling beses na nakita ko siyang ganoon. Napangiti rin ako, kagaan-gaang sa dibdib na napasaya ko siya, kahit pa ang mapapangasawa ko ay isang taong hindi naman ako karapat-dapat, samantalang ako ay maganda, cute, matalino, kaakit-akit, sexing-sexy at tama na, gets na. Magpatuloy ka na. Sabay irap ng mata. Kaya ngayong gabi, magiging pasensyosa ako. Ipaurong ko muna ang paghihiganti ko kay Kelly. Isusuot ko ang aking big girl pants at sisiguraduhing maranasan ng kapatid ko ang pinakamagandang engagement party sa buong buhay niya, kahit isa lang naman ang pinagdaanan niya. Alam niyo naman ang ibig kong sabihin. At syempre, magiging masaya ako ngayong gabi. Engagement ko rin ito kahit pa kunwari lang ang ngiti. Pasensya na sis. Hindi ako papayagang umalis ng aking cute na Elian Bonnie dahil hindi raw siya magsasawa sa akin. Sambit ko sweetly bago ko binato ng matatamis ng ngiti si Kelly. Umismid lang siya. Aw, ang cute niyo naman, sabi ni Vivian habang hinihila ako papasok sa party, at naramdaman ko si Kelly na sumusunod mula sa likod, mainit pa rin ang tingin. Nagin-enjoy naman ako sa buong engagement party ko, nakangiti ng matamis habang sinasavor ang peke kong kasiyahan at pinaplano ng mabuti ang matamis kong paghihiganti. Pagsisisihan ni Kelly na ginulo niya ako. Magising ka. Magising ka. Kumalabog ang nakakainis kong alarm, dahilan para mapagroan ako habang tinitingnan ang oras sa orasan. 3:30 ng madaling araw. Napangiti ako. Bumangon ako mula sa kama at tumingin-tingin sa paligid, naghahanap ng perpektong gamit para sa balak kong paghihiganti. Dumating ako para sa iyo, Elian Bonnie, bulong ko sa sarili ko habang palihim na naglakad papunta sa kwarto ni Kelly para ihanda ang aking napaka-epikong prank. Sa susunod na kabanata, matutuklasan ni Kelly ang nakakabaliw at hindi niya inaasahang prank ni Layla, isang gulong sisira ng tuluyan sa manipis na pasensya niya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may mangyayaring kislap ng emosyon na hindi nila maikakaila, isang sandaling magpapalabo sa hangganan ng galit, inis, at unti-unting paglapit ng puso. Kaya abangan natin,